Formal nang naihalal bilang bagong Senate President si Senador Sherwin Gatchalian matapos tuluyang lumipat sa kanilang grupo si Senador Joel Villanueva. Nagpaabot naman ng pagbati si Senator Alan Peter Cayetano sa giit na hindi pa tapos ang laban sa paghahanap ng katotohanan sa flood control project scandal. Nirerespeto naman ng bagong minority bloc ang pagkakahalal kay Senator Gatchalian bilang kanilang bagong pinuno sa Senado. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar! Yes, Alex, kinikilala ng minority bloc itong pagkakahalal kay Senator Win Gatchalian ng 13 kasamahan nila bilang bagong Senate President. Iginit naman ni Senator Joel Villanueva na tanging yung kanyang trabaho lang dito sa Senado ang kanyang konsiderasyon sa paglipat sa Gatchalian bloc. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Sa pagbubukas ng special session ngayong araw, formal nang inihalal si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Yan ay matapos na dumating sa session hall si Senator Joel Villanueva na kumumpleto sa 13 boto para kay Gatchalian na inihalal sa pamamagitan ng acclamation o voice voting. Nagpasalamat naman si Gatchalian sa suporta ng kanyang mga kasamahan, lalo na kay Villanueva na dati niya raw seatmate. I'm very happy na magkasama kami ulit at alam ko si Senator Joel very serious yan sa trabaho. Kanina nakita naman natin at ganyan talaga ang dapat mangyari ng trabaho natin. Sa kanyang social media post, una nang nagpaabot ng pagbati si Senator Alan Peter Cayetano sa bagong Senate President matapos silang magkausap ni Senator Villanueva. Hindi naman daw ito usapin ng kapangyarihan, kundi ukol sa paghanap ng katotohanan sa likod ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Nirerespeto niya raw ang paghalal ng bagong liderato nang naayon sa tamang quorum na batay sa konstitusyon. Handa rin daw siyang makipagtulungan sa bagong Senate President. Yes, of course, we will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang. This is a Senate of both of 24 senators. I'll definitely reach out to all of our colleagues, especially the minority. Inihalal at nanumpa na rin si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore, habang si Senator Mig Zubiri naman ang Majority Floor Leader. Deputy Majority Leader naman sina Senators JB Ejercito at Senator Joel Villanueva. Sabi ni Ejercito, isa siya sa mga naging tulay sa paglipat ni Villanueva. Naging tulay, naging instrument kasi nga kami lang yun nag-uusap-usap yung madalas. So, in fairness, so to be fair, walang sinasabing may concession, paleta, walang ganun, no? I think it's more yung concern for the Senate as an institution. So, walang pinag-usapan eh. Sabi naman ni Zubiri, bukod kay Villanueva, may iba pang nais na lumipat sa kanilang grupo. Marami po sa ating mga kasamahan na gusto na nang bumalik sa trabaho. Diba? So, there might even be more in the future to join our group dahil sa frustrations na napangyayaring itong last one. Inihalal din si Villanueva bilang bagong Assistant Majority Floor Leader ng Commission on Appointments. Muli rin siyang itinalaga bilang Chairman ng Committee on Higher Education at Committee on Labor and Employment. Giit ni Villanueva, tanging ang trabaho niya sa Senado ang naging konsiderasyon sa paglipat sa Gatchalian bloc. Sa harap na rin niya ng aligasyon na nakaranas ng pananakot at panggigipit ang ilang miyembro ng Cayetano bloc para lumipat sa kabila. Work. Kita nyo naman yung ginagawa natin dito, boss. Sir Joel, Puro trabaho. So, ano naging consideration mo, sir, sa pag-attend today, sir? We wanted to work. So that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor. Nang tanungin kung kamusta sila ni Senator Cayetano, Kamusta kayo, sir? We're brothers at the end of the day.
Dumalo naman sa sesyon ng Commission on Appointments ang 4 na miyembro ng Cayetano Black, kabilang sina Senator Rodante Marcoleta, Bongo, Loren Legarda at Amy Marcos. Giit nila, nirerespeto raw nila ang paghalal ng 13 mayorya kay Gatchalian bilang bagong Senate President. Simple lang to. Pag may mayorya ka ng 24, a majority of all its members, then you have the leadership. Ganun kasimple. Sundin lang natin ang rules nila. So I congratulated him already. Ay, gusto lang namin magtrabaho. Hindi naman kami nanggugulo eh. Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Tapos na po. So, let's move on with the new leadership. Sana maging normal na po ang takbo rito sa Senado. Nandito naman po kami sa minority noon. Dito pa rin po kami. Ako po'y patuloy na magtatrabaho, magsaservisyo po sa ating mga kababayan. Nagpasalamat naman si Cayetano sa pagkakataong makapagsilbi bilang Pangulo ng Senado. Pero pangako niya, patuloy daw nilang hahanapin ang katotohanan at tutukuyin ang mastermind sa flood control scandal at tiniyak na mananagot sila sa batas. Sa harap nito, nagpasalamat din si Cayetano sa sakripisyo at paninindigan ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta na hindi raw yumuko sa kabila ng matinding pressure at banta sa kanila. Samantala, sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong hapon, dumalo ang ilan pang miyembro ng minorya, kabilang sina Senator Camille Villar at Senator Pia Cayetano. Agad silang nilapitan at kinausap ni SP Gatchalian. Common sense, di ba? What's in the rules? Yes. What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So pag hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Alex, nananatili naman bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Senator Erwin Tulfo, habang vice chair niya sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Panfilo Lacson. Si Senator Kiko Pangilinan naman ang bagong chairman ng Senate Committee on Justice at siya rin yung magsisilbing kinatawan sa Judicial and Bar Council. Itinalaga naman ng minority bloc itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang kanilang minority leader. Ang sabi ni Senator Loren, without prejudice doon sa nakapending nila na motion o petisyon dyan sa Supreme Court. Sa dulo kanina nitong sesyon bago mag-suspend, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na dito sa maghapong special session, 3 bills yung naipasa nila on third reading, 3 ang for second reading at 1 ang na-ratify. At ang hinihintay na lang nila ngayon ay yung pirma nitong kanilang counterpart dyan sa Kongreso para doon naman sa ratifikasyon ng AIX law, dahil hindi raw sang-ayon yung maraming congressman doon sa isang provision kung saan ipinagbabawal o yung pag-epal ng mga politiko sa pamahagi nitong AIX. Alex. O yun. So, masasabi mo ba, Mar, na talagang tuluyan ng may sasantabi na yung tinatawag na animosity? Yung bang pagkainis, pagkasamaan ng loob ng bawat senador dyan? Napansin mo ba na nagkabatian na ba yung mortal magkaaway dyan? Well, kanina Alex, during mga suspension nitong session kanina ay nag-uusap-usap naman itong mga taga-majority at minority. Partikular itong si Senator Win Gatchalian. Ang sabi niya naman, magre-reach out siya dito sa kampo ni Senator Alan Cayetano. At kanina nakita natin na kinausap niya itong kapatid ni Senator Alan na sina Senator Pia Cayetano. At mukhang pagkatapos nitong formal na paghahalal sa kanya ng 13 senador, ang
ang tinitiyak naman itong minority ay willing silang mag-cooperate dahil nga yung 13 daw, yan talaga yung nakasaad sa konstitusyon na majority nitong 24 na mga senador. Alex? Alam mo, Mark, kaya ako natanong yan dahil meron na yata akong narinig kanina na baka maulit na naman yung bangayan ng bawat senador dyan dahil nga gusto yatang, I don't know kung gustong paimbisigahan ng bagong mayorya ngayon, yung nangyaring gun shooting incident dyan sa Senado. Baka pagmula na naman ng away yan. Well, willing naman dyan, Alex, yung minority o itong grupo ni Senator Alan Cayetano noon pa man, nung panahon nila, ay willing sila na imbestigahan nga ng Committee of the Whole itong nangyaring gulo dito sa Senado para malaman yung punot dulo nitong gulo na nagsimula noong May 11. Alex? Ayun. Siguro panghuli, Mar, bilang makaraang mga araw o linggo na sinasabing under threat at medyo kailangan bantayan mabuti ang Senado. Kumusta ang nung kayo pumasok, o wala na ba yung hinihigpitan pa rin ba ang pagbabantay dyan? Well, nananatili pa rin, Alex, yung heightened security measure na ipinatutupad dito sa Senado. Gaya ng proseso ng mga nagdaang araw, no? Bawat sasakyan na dumadaan dito ay dumadaan pa rin doon sa under-vehicle inspection system na ikinabit dyan sa main gate nitong Senado. Nandito pa rin yung mga augmentation force ng Philippine National Police. Ang payo daw kasi nitong AFP at ng PNP dito sa Senado ay panatilihin yung mahigpit na seguridad hanggang bine-verify pa nila itong sinasabing banta na na-monitor daw ng National Bureau of Investigation. So ibig sabihin yan, Mar, bawat senador pwedeng mag-imbita ng mga bisita, parang ganon. Pwede na. Well, kanina may mga bisita na nakapasok, Alex, no? Particular yung mga sumalang kanina dun sa Commission on Appointments. At kanina rin, pinayagan na rin yung iba pang miyembro ng media basta't meron silang advance accreditation o yung letter of assignment na isinusumite dito sa Senado. Ayun. At tapos na bang special session o tuloy-tuloy pa rin pa yan, Mar? Well, Alex, bago tayo bumaba, bago mag-live, i-adjourn na sana yung session, no? Pero pinigilan yan dahil nga hinihintay nila yung ratified version nitong AIX law na lagdaan ng kanilang counterpart dyan sa Kongreso para formal yan na may forward na sa Pangulo at malagdaan bilang formal na batas. Alex? Ayun. Kaya, Mar, sabi nga ng iba, all's well that ends well. At least, masaya na ngayon ang Senado ngayon. So maraming salamat sa iyo, Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Senado.